Media Pro Incorporated. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataporma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Abangan sa 8 Diretso, Bakit Kita Iboboto, November 13, 2015, ni Susan Toots Ople. Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Abangan sa 8 Diretso. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ayun po, patay yung ating kuwan, no? Ito.
Aben, mga kaibigan, ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Kasama natin si... Ako po naman si Rose Novenario. Ito po naman si Peter Talastas. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig sa Lapid Fire ni Ka Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Mga kaibigan, muli po kaming mag-aanyaya hanggang alas 10 ng umaga sa pagtatanghal ng ating palatuntunang... Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Para po sa mga nais magbigay ng reaksyon, pari po kayong tumawag sa ating landline. Ang numero po ay 412-0288. Samantala, ang text line po naman natin ay 0977-342-1644. Nagkaroon po ng investigasyon kahapon sa Senado patungkol po sa issue ng tanimbala. At muling na-invoke po ang ika-11 utos na huwag kang aamin. Ika-12 pala yon. Ang ika-11 pala, huwag kang pahuhuli. Ayon po sa 12 commandments. Walang umaamin walang gustong umamin. May krimen, walang kriminal. Ganyan po At saka katakot-takot na kaletsihan na mayroon pa tayong senadong investigasyon. Kailangan pa ba yan? Hindi na. Hindi na kailangan yan. Meron pang si Bongbong Marcos, meron pang barometro. Tinanong pa yung si Talsiklaway Honrado. Kung yung si Kuwan pala si Secretary Tanimbala. Si Abaya. Oo. Sabi ni Secretary Tanimbala, sa sagot niya sa tanong ni Bongbong, kung yan gagraduhan mo yan Oo. Yang hepe ng airport na si General Honrado. Talsiklaway Honrado. Oo. Sa scale ng 1 to 10, Oo. pinakamataas ang 10, ano grado niyan para sa iyo? Sabi naman ni Secretary Tanimbala Abaya, Oo. ano yan, 7. Ba? Ang taas ng rating. Oo, Hindi pala, 7 ito pala si Abaya, hindi pwede dito sa SWS. Lalo tayo maleleche nito. Oo. Tsaka sa Falls Asia. Mga kaibigan. Lalo na sa Comelec, hindi pwede dito. Oo. Hindi marunong Nagbawas bumilang Hindi marunong bumilang. Hindi marunong bumilang. Mga kaibigan. Ngayon, wala naman naging resulta yung investigasyon, kundi mga hika nga, nagkaroon ng bla bla bla. Mag-i-eleksyon, magagamit nila, nagpagalingan sa tanong, palalim ng palalim, kung saan-saan na nagpupunta, hindi naman kailangang itanong. Ang dapat lang busisiin doon, ito po, diba't sabi nga natin kailangan pumasok ang Department of Justice nung wala pa sila dyan, at saka ang NBI sa investigasyon na yan, para imbestigahan yan, yung tanimbala sa airport. Bakit ho? Kasi ang sabi natin sa DOJ, baka kasi pati yung mga piskal, yung mga prosecutor, mapagkamalan ng publiko. Kasi galit na galit ang publiko sa lahat ng mga may kinalaman sa katarantaduwang yan Oo. Hindi ba na pinagsususpetsang sila mga may kinalaman? Oo. Especially yung OTS. OTS. Ng Department of Transportation and Miscommunication. Ngayon, ang sabi natin, kaya dapat pumasok ang DOJ dyan para hindi mapagsuspetsahan unang-una na yung mga prosecutor hindi po yang kasangkot. Oo. Di ba? Baka mapagsuspetsahan kasabwat yan. Oo. Sa buwatan kasi yan Mm. nakita naman ninyo kailangan pa bang i-memorize yun na nasita ng bala kunyari. Oo. Tapos tatawagin yung ABSICOM.
O may balaan niya. Oo. Sasabihin naman na Absicom, halika nga rito. Mm. Doon ka. Oo. Pagdating Dahil sa sa kwarto, Mm. Ayun na. tatangkaing hinga ng kwarta sa Naku kwarto. po. Ha? Pag nasa kwarto na, Paying kwarta. ayun, asa ng kwarta? Lumabas ka. Maglabas ka ng 30,000 anya. Ako. Yan. Tatanungin ka muna, ano trabaho mo? Yan. Oh, yan. Hindi na kasi may lumabas na yung mga testigo na may profiling na pala yan eh. Oo. Bago nila biktimahin yung tao, may Mm. magtitip na sa kanila kung Like- sino yung tataniman nila ng bala. Mm. Pinoprofile na yung mga pasahero. Mm. Halimbawa, kadalasan nilang ginagawa ng ganyan yung mga may edad na papunta ng Amerika, may green card holder. Oo. Mm. Kasi baka magkaroon ng derogatory record, Mm. ayaw nila nun. Sa Amerika kasi masyadong mahigpit sa ganyan sa pagkatao mo eh. Oo. Dito lang naman talaga sa Pilipinas pinakamaluwag sa pagkatao eh. Ultimong kriminal na elect eh. Oh, kahit na convicted ka na eh, Oo. patatakbuhin ka pa eh. Pasok ka pa rin. Kakampi ka pa ng batas. Oo. Imbes na kalabanin ka ng batas, 'di ba? Mm. Tama. Katulad niya no, ang ipinaliwanag diyan pinoprofile na nila. At saka ang tanimbala, naniniwala ako doon sa may mga lumilitaw na yung nakatago sila. Oo. Mm. Tinatakban yung mukha, nagsasalita sila na dati raw silang mga nagtrabaho sa airport. Nako. At yun din ang trabaho nila nung araw. Nako. Kaya kabisado nila ang modus sa pagtatanim ng bala. Nako. Kaya sinasalaysay nila ngayon. Sa salaysay po nila, merong, kaya nga pinauulit-ulit eh. Di ba sa unang x-ray, hindi makikita kunyari. Oo. Sa pangalawang x-ray, pag dinaan mo ulit, makikita na, nandun na. Oo. Di ba? Kasi Oo. nailaglag na yung bala. Hanggat di na ilalaglag, paano ginagawa? Sabi nga, bilis ng kamay. Tama. Iniipit daw dito sa At saka, nagsusuot ng jacket na mahaba ng konti. Para Oo. pagka nakaipit sa kamay yung itatanim na bala, hindi makikita. Mm. Ganito ang salaysay ng isang complainant na nag-file ng kanyang reklamo mismo sa konsulado natin sa Los Angeles. Oo. Kasi nataniman din siya. Mm. Pero nung maglagay siya, pinaalis siya eh. Oo. Hindi siya itinawag sa Absicom Oo. at hindi rin po siya kinasuhan sa Fiscal's Office. Oo. Sa madalit sabi, yun nga po, ang purpose nun eh, sa umpisa pa lang, itong Senado, wala yan eh. Oo. Magpapatagal lang yan eh. Pagka hindi umamin yan, no. Oo. Umamin man yan, no. Oo. Kayo ba magpo-prosecute dyan? Hindi. Sa inyo ba daw idudulog ang kaso? Hindi naman eh. Oo. Hindi ba? Di sana, gumawa na lang kayo ng isang resolution. Magpasa kayo ng resolution na nananawagan kayo na si Presidente Aquino na talaga ang dapat na umaksyon dyan. Kumilos. Oo. Kumilos ka, ano ka bang Ano ka bang klase? klaseng leader? Oo. Nakikita mong magulo na yan. Ayaw pa ninyong intindihin. Hindi ba? Para Oo. lutasin yung problema na yan. Ngayon, ang kailangan nga po dito, siyempre may magkaso. Para nang sa ganon, yun na lang ang pag-asa natin na baka sakaling yan ng matakot sila. Oo, tama. Hindi ba? Na ipagpatuloy yung katarantaduhan yan. Hindi natatakot, oh. Mm. Paano? Wala pang nasasampulan. Oo. Sa Davao naman, si Mayor Rodrigo Duterte, alam mo ba ginawa? Ano? Si Duterte nagpa-install ng additional na CCTV cameras. Oo. Hindi niya ito jurisdiction, ha? Kasi may airport authority. Oo. Local official siya. Pero, dahil sa yun, nagpapakita ng kanyang determinasyon na kailangang maipatupad ang batas. Tama. Hindi pwedeng wala tayong gagawin. Tama. Hindi ba? Oo. Ngayon, pinakabitan niya ng CCTV, alam mo kung saan nakakonekta? Sa opisina niya. Huli ka Huli ron. kayo! Huli kayo riyan. At nauna na nga dyan, di ba sinabi niya na kapag ka nahuli ko kayo, Oo. ipapakain ko sa inyo yung bala Oo, papalunok na. sa mga gumagawa niyan. At yan, kung hindi kasya sa puwit nyo, Oo. ipapa-opera ko yung tumbong nyo. Ha?
Baka sa pagdumi mo, mawalang galang na yun sa mga kumakain. Kasi hodang gumastos siya. Oo. Yun ang sinasabing merong may Political will. political will. At saka hindi niya kailangang magkaroon ng koneksyon para masiguro niyang ang batas ay mailalapat. Tama. Hindi ba Ito yung maipapatupad. Ito yung tamang pakikialam. Tama. Ang dami sa atin, puro daldal lang Nakikialam, wala namang hahantungan, katulad ng Senado. Nakialaman gano'n na yung magpasakay na resolusyon, ubusin nyo lang ang panahon dyan Papagurin nyo lang yung mga testigo dyan Tama. Isa yan para makita kunyari ng tao yung concern nyo sa mga mamamayan. Naku Hindi Gusto ba? lang nila kasi ikwento ng mga biktima sa Senado. Through Senate na ibulgar sa publiko. Hindi, yung magbasa na lang kayo ng dyaryo. Oo. Nababasa naman ninyo yung dyaryo Oo. Bakit kami? Sa dyaryo lang kami nakabase. Oo. Hindi ba? Tama. Bakit kailangan kayo? Ang dudunong ninyo, kayo pa. Ang tatalino ninyo, kaya nga kayo nandyan sa Senado. Oo. Magbasa lang ng dyaryo, umintindi lang nung nakasulat sa dyaryo, hindi nyo pa magawa. Oo. Kailangan pa, mag-imbestiga kayo. Gastos pa Gusto yan. nyo, personal account, marinig ninyo. Oo. Kung anong, andyan, may mga CCTV pala. Oo. Nakunan. Ito na nga yung sinasabi natin, na kaya tayo nanawagan nun sa DOJ na pumasok sila dyan sapagkat baka pagsuspechahan ng taong bayan, pati yung mga Fiskal. prosecutor, kasi yan, nasa ilalim ng DOJ yan Oo. pagsuspecha na isa sila sa mga kinakasabwat ng tanimbala. Eto na. Ayan na. Lumabas na po yung video na mismong kinukunan. Hindi ko malaman kung asawa o biyena nitong Amerikanong missionary. Stepmother yata. Yung missionaryong Amerikano. Oo. Ipinakita na ho sa TV na ito'y kuha doon sa loob ng fiscal's office. May fiscal doon kung saan dinala yung complaint laban sa kanya. Doon ipinail. Inano siya, yung in-inquest, di ba, sa fiscal. Oo, tama. Ngayon, alam mo, tanong ng fiscal, Ano? bakit ka niya nagdala ng bala? Uy. Bakit ka nagdala ng bala dyan sa, sa bagahe mo? Oo. Sumagot yung Amerikano, hindi akin yan. Oo. Tama. Tama yung sagot niya Tama yun. Yung tanong ang mali kasi leading yung question. Oo. Bakit mo ina-assume na kanya talaga yung bala? na siya nga talaga yung nagdala ng bala? Ganun ba ang piskal? Sa palagay ko, sa pag-inquest, hindi na kailangan tanong-tanungin Oo. Hindi ba? I-determine mo lang kung talagang merong basihan para tanggapin mo yung kaso. Oo. Hindi ba? Tama. Mga kaibigan, yung mga question leading, sabi, nasisiguro mo ba na yung mga nag-impake ng gamit mo dun sa mga, mga kasambahay mo walang naglagay ng bala dyan. Ba't ganun ang tanong mo? Ang layo. No? Hindi trabaho ng piskal yun. Oo. Yung ginagawa yung ganun, siguro pag nasa husgado ka na, pag mamimingwit ka ng ebidensya dun sa nakaupo sa witness stand during the trial. Pero sa piskal, hindi po ganun ang alam namin Oo. Kikilang, ang Parang kanya tono ng pagtatanong. Para bang yun na nga yung kinatatakutan natin, kaya nga tayo nanawagan sa DOJ, baka yan, magamit yung fiscal's office. Nako. Di ba? Oo. Yung pala yung klase ng tanong na yun Positive. Tama tayo Hindi ba? Tama. Nakikipagkutsaba sila doon sa nag-file ng kaso. Yun. Hindi ba? Tama. Paano kung ang lahat ng tinataniman ng ebidensya, doon sa piskal na ganun babagsak? Oo. Di kawawa naman yung mga natataniman lang ng ebidensya. Kailangan pa nilang humantong sila sa husgado. Makukulong pa. Yun yung sinasabi natin kahapon, di ba? Na dapat, tawagan ng pansin ni Secretary Kagiwa ang mga piskal. Kung maaari mag-issue siya ng circular o memorandum
para sa mga tao na yan na i-determine nila talaga yung kaso, basahin nilang mabuti. Tama. Halimbawa, sa kaso ng tanimbala, Mm. yung bala para masabi mong yun live bullet, ha? Para yun maging bumagsak dun sa Ammunition. batas na pinagbabawal ngayon, yung magbitbit nun, may mga elemento Oo. na nakasama ron para masabi mong yun live bullet yun, live ammunition. Na ipinagbabawal sa batas ang magbitbit. Mm. Hindi, sabi, 'di ba, pag walang palbura, Oo. hindi na ho yun, hindi na live ammunition yun. Wala na. At saka dinedetermine sana ng piskal paanong napasa kamay nung tao. Hindi ba? Kung may Oo. intent yung Oh, tao halimbawa, na magdala ng bala. Halimbawa, dumaan doon ayon doon sa ginawang report ng pulis na sinubmit sa fiscal's office. Oo. Ayon doon sa kwentong ulangot ng OTS, dinaan sa X-ray. Oo. Nakita, Naki. may bala. Nung unang idaan, hindi muna nakita. Wala. Nung pangalawang idaan, nakita na. Nung una, suspecha lang. Oo. Nung pangalawa, tsaka nakita. Ayun na. Paano nangyari yun? Paano nagkaroon ng Oo suspecha? nga. Tapos ba't kailangan idaan pa ulit? At saka, Wala. yung bang mga OTS present dun sa piskal, Mm-mm. nung i-file yung kaso, dapat nandun sila Mm-mm. Pero wala sila dun Oo. Meron pa nga sinasabi, hindi ko malaman kung anong report yun, na tinatanggal yung pangalan nila. Ay. Ang ginagawang complainant yung ASG na, Oo. yung PNP na. Tinatanggal na yung... Samantalang sila dapat yung complainant dahil sa actual daw nilang nakita, di ba? sila magtitistigo ron Oo. Tsaka, sabi ni Percy Acosta, Persida. Percival. Persida. Kailangan yan, iniimbestigahan pa lang, may abogado na. Tama. Mm-mm. Pag walang abogado, hindi pwede yan. Oo. Mm-mm. Hindi, alam mo, kahit na nga... Mamaya, babalikan natin yan, ha? Oo. Ito, napakalaki ng dapat na, overhauling na gawin ni Kwan, Ni Kagiwa. ni Secretary Kagiwa sa Dapat- Department of Justice Oo. dahil sa maliwanag po ito, itong sinasabi natin na napanood naman ng marami yan Oo. Yung tanong ng piskal, leading. Mm. Hindi ba yun sa korte, sasabihin tatayo yung abogado ng oo. akusado, Oo. sasabihin, objection, Your Honor. Hindi ba? Oo, The tama. question is leading. Hindi ba? Mm-mm. Ikaw nagbibigay ng tanong na, may presumption Ang sabi nung narinig ko kanina, si Cayetano yata yun, Oo. ang tawag dyan daw sa legal parlance, buntis. Oo. Yung ganong klase ng pagtatanong. Kasi may laman yung tanong mo Oo, tama. Hindi ba? May mali siya agad, no? Oo, Kahapon, binara sila ng binara. Bago tayo magpatuloy, ilan po muna ang mahalaga mensahe at pagbabalita, ihatid namin sa inyo mula po sa 8 Rai Media Broadcasting Network. Magbabalik po kami pagkatapos lamang ng ilang saglit. Hip na hip ang world of iQool. Instant cool na kakaiba. iQool ka lang, iQool ka lang. iQool menthol gum ang aking mint bubble jam. Chill at the world of iQool. Cool na cool sa sarap. iQool ka lang, iQool ka lang. Get cool with iQool. Enjoy a different kind of cool with iCool. Cool na cool habang inuunguya. Cool na cool habang ikaw ay nagsasalita. iCool Menthol Gum. Minty, gummy, long-lasting nguya. Long-lasting cool. iCool Mentholated Gum and iCool Cherry Mint Gum. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 in Myanmar. This is still a BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain.
Ibuprofen is the generic name of Medicol 400. If symptoms persist, consult your doctor. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Nasa linya po natin si Ginoong James Jimenez, ang director po ng Commission on Elections. Ano ha? Magandang umaga po sa inyo, Mr. Director. Good din po. Morning po. Opo, meron na hong ang Supreme Court, meron pong dumulog doon para magkaroon ng extension yung ating pong registration. At ang sabi po ng Supreme Court, kailangan sagutin ito ng Commission on Elections. Opo. Ano po ba ang possibility? Magkaroon po tayo ng extension o hanggang doon na lang talaga po tayo? Sa ganang amin po sa COMELEC, talagang wala ng extension. Tinitingnan po kasi natin yung ating mga yung mga kailangan nating preparasyon para sa dating na halalan. Kung tayo ay mag-extend pa, maaantala ng husto yung mga paghahandang iyon, no? So gusto natin iwasan 'yon at kaya natin sa tingin natin ngayon wala extension. First, pinatukunin ang Suprema katulad ng nabanggit niyo. So haharapin din namin 'yon. Kung ano man ang iutos ng korte, siyempre susunod tayo. Opo. Previously po, nagkaroon na tayo ng ganyang mga extension na ganyan, may dumulog sa Supreme Court at pinagbigyan naman ng COMELEC, nagkaroon tayo ng konting extension. Na po yan. In order po ng Korte Suprema na i-extend natin, so in-extend po natin. Pero ito, nakadepende rin sa Korte Suprema. Kung halimbawa, ang stand ng COMELEC hindi na dapat dahil nga po sa mga preparations na kailangan isagawa sa eleksyon. Pero kung ang magiging utos po ng Supreme Court extension, wala tayong magagawa, ano po? Opo, Korte Suprema yan Opo. Ang isa lang naming tanong, bakit ganun kasi ang batas natin? Hindi ba dapat ang registration patuloy-tuloy yan sapagkat taon-taon po merong nagdadagdag yung dumadating sa edad yung tao na kailangan na siya magpa-register. Tama po. Ayon po sa Republic Act 8189 o yung tinatawag na Continuing Registration Law, Opo. ang ating pagpaparehistro ay tuloy-tuloy talaga during the year. Maliban na lamang dun sa 90-day period bago mag-eleksyon. Bago mag-eleksyon, sinasara natin yung registration para finalize yung list of voters. Kasi kasi kailangan po natin yun para malaman kung ilang balota ang i-imprenta natin. Ngayon, kung tuloy-tuloy ang rehistro, di paramihan, araw-araw, hindi tayo matatapos sa pag-iimprenta. So, ayon sa batas, pinitigil yan 90 days before the end, before elections. Ang pinagtatalunan po natin dito, particular sa petisyon ng Kabataan Party List, ano yung dapat magtapos? No? Yung 90 days na yun. Ano yun? Yung registration process ba nakabuuan o yung pagtanggap ng application for registration? Kasi yun po yung realidad na sa tingin ko hindi na pag-uusapan ng masyado na ang registration is actually a two-step process, no? Two-step process 'yan. Yung unang step, yung pagtanggap ng application form, kaya nga nakalagay doon application for registration. And then yung second step, yung hearing ng tinatawag nating Election Registration Board. Yung hearing ng Election Registration Board, ayon sa setup natin ngayon, ay magtatapos saktong Enero. Kasi nakapaloob siya doon sa calculation natin ng registration period. So, ibig sabihin, ang tinatapos lang natin noong October 31 ay yung panahon para sa pagtanggap ng aplikasyon, hindi yung sa pagpreso ng aplikasyon. Sa interpretasyon ng COMELEC, yung dalawang yun na magkadikit, yun ang buong registration process na sinasabi ng batas na kailangan matigil 90 days before elections. Ayun. Sa mga tweet, kung tayo po nagparehistro na tapos before deadline, inabot na tayong deadline, pero nakapag-register tayo, subject for ano pa ho ito? Verification and approval. Approval pa kasi
sa lahat po ng magpaparito, syempre may chance na may mag-o-oppose. Ayun. Marami kasing halimbawa yung mga watchdog, nakita nila na maraming hakot, nag-o-oppose po 'yan. So kung walang hearing, edi hindi natin ma-screen yung ating mga aplikante. Kailan po itatakda yung hearing para sa Public hearing po ba ito? Public hearing po ba? Pwede po bang sumipot diyan ng kahit sino? Ang pagkakaintindi ko po na nagko-convene yan doon sa mga iba't ibang cities and municipalities. At alam ko po, pwede naman yan panoorin, Pero syempre, yung ang limitasyon lang dyan, yung mga venue kasi maliliit na kwarto lang. But again, like I said, theoretically, pwede naman pumanood ang publiko dyan. Kasi public hearing na po yan. Pwede ho mag-participate. Pwede po mag-participate bilang parang halos litigant. So, ibig sabihin, kailangan either nag-complain ka or dumidepensa ka. Pero yung kumbaga sasali lang sa diskusyon ay hindi po inaalaw yon kasi syempre kailangan mabilisan din ito Opo. Ganito ang tanong namin. Paano kung halimbawa ang isang tao meron siyang pinagsususpetsahan na sa isang barangay nakapag-register ng mga panibagong botante na hindi naman talaga mga taga Maynila. Paano mabe-verify yun? Yan po yung nagiging subject na tinatawag nating opposition. Opo. Irereklamo ninyo doon sa Election Registration Board na ito mga to ay hindi naman taga doon talaga. So ang gagawin ngayon ng Election Registration Board, ipapatawag yung mga kinomplain ninyo, tapos hihingan sila ng patunay kung doon nga talaga sila nakatira o hindi. Ngayon, yung mga patunay na yan, pwedeng dokumento, pwede ring testimonya, pwede ring tanungin. Ang pagkaraniwan pong ginagawa natin, nagtatanong tayo ng mga ng mga katanungan doon sa mga tao na inaalam natin kung kilala niya yung mga tao doon, kung matagal na sila doon, kung ano yung history nila, basically to establish yung residency. Mm-hmm. So, yun po, dalawa, pwedeng testimonial, ibig sabihin, magkakaroon ng parang interview, at documentary, hahanapan ng ID, hahanapan ng proof of billing, etc. Paano kung yung isang taong meron siyang dudang gano'n wala naman siyang capacity para i-check yung mga pangalan ng mga taong yun? Wala ho bang kapangyarihan ng COMELEC i-exercise yung yung tinatawag na motu proprio para ipatawag yung certain barangay official halimbawa doon sa area na pwede bang makita yung mga listahan ng mga registered voter sa inyo? Sa inyong barangay? Sir, tandaan natin, sir, na yung mga kino-complaint, yung mga ino-oppose dyan sa ERP, dumaan na po yan doon sa interview ng COMELEC, doon pa lang sa application process. Mm-hmm. Ibig sabihin, pag-abot nila ng stage ng ERP, meron silang parang kahit paano, tinanggap na ng COMELEC yung kanilang claim na doon sila nakatira. Mm-hmm. Ang nangyayari dito ay merong nag-o-oppose at nagsasabi, hindi, COMELEC, mali ka, hindi tiga dyan yan. Mm-hmm. So, kailangan talaga po, at that stage sa ERB, kailangan may complainant talaga. Kasi kung wala, ang magko-control, yung original na evaluation ng COMELEC na nagsasabi, sige, pwede ka magparehistro dito. So, mahirap pala ho yun, Lalo na, halimbawa, ang isang barangay ho, naging subject na ng meron kami kasing alam ho, na isang barangay, hindi ko na muna sasabihin kung saan po yan. Ito, pina-abolish yung barangay na yan dahil walang constituency yan. Abolish. Grabe. Di ba? Barangay. Under the law kasi, di ba sa DILG, Local Government Code, kinakailangan 5,000 pataas ang registered voters ang population na residente bago sila mapabilang na barangay, na isang barangay. Kahit saan yung tignan, kahit kayo, sabihin lang namin sa inyo yung lugar kahit di namin, ibubulong lang namin sa inyo. Magtataka na kayo kung paano nagkaroon ng constituent yun Pero may barangay. Paano yung kung yun, kinakargahan nila ng mga residente? Oo. Hello? Naputol yata, Nawala. Hindi bale? Nawala. Okay. Sa linya pa kaya natin si Director Jimenez? Kausap po natin si Director Jimenez ng Kwan. Naputol, sige. Magbabalik ho kami, mga kaibigan, pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala. Ang oras po natin, 34
na minuto na po makalipas ang alas 9. This time check is brought to you by IV Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataporma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy tayo mga kaibigan. Naputol po kanina si Director Jimenez James Jimenez ng Commission on Elections, pero nakabalik na ho siya sa ating linya. Magandang umaga po ulit, Director. Magandang umaga din po ulit. Napakinggan niyo yung kanina yung sinasabi namin, naging subject na ho kasi ng ng council resolution na para ma-abolish yung barangay na yan. Pero dahil sa mga pangyayari, alam niyo na, hilot dito, hilot doon, parang mga mga kumadrona yan. Hanggang ngayon nananatili yung barangay na questionable, na walang constituent. Pero hindi natin alam kung nakapagparehisto, dahil may balita kami na yung isang eskwelahan doon, para magkaroon ng constituent, nire-register yung mga estudyante na hindi naman taga ron. Inobliga sila. Inuobliga para tanggapin sila na makapasok dun sa eskwela na libre ang tuition fee. I see. Okay. Kailangan po i-oppose kung gano'n. Kung talagang hindi naman residente yung mga taong yun at sapilitan silang pinarehistro. Ayun, pwede yun namin isulat yun sa inyo, officially, Yun siguro ang pinakamaganda, sir. Bigyan nyo ako ng sulat. Para maintindihan. Para natin sa tamang channels. Opo. Sige po, baka meron kayong naisidagdag kasi from time to time, kailangan namin tumawag sa inyo dahil alam natin na maraming dapat magkaroon ng pagliliwanag sa ongoing natin, mga process. Sige po, tawag lang kayo sa akin. Opo, maraming salamat po, Director Jimenez. Maraming salamat. Salamat po. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Siguradong napakinggan ngayon yun, Ligayang Bruha. Illegal terminal. Kaya natatawa ako dun sa balitang nabasa ko. Si ERA, pinalalayas yung mga lumad. Ay, nagka-camp. Na nandoon ngayon sa Liwasan Bonifacio. Ito yung mga lumad na pinapatay na lang sila na parang manok. Sa Mindanao. Doon sa Mindanao dahil may mga, ewan natin, ang sinasabi, may mga nagkaka-interest doon sa kanilang lugar. Siyempre, aalis ba yung mga native yan? Kanila yun. Mga katutubo yan. Ngayon po, mga kaibigan, siyempre doon sila nabubuhay at saka doon nila gustong mabuhay. Tama. Pagkatapos tinatanggal mo sila ron, ito'y nagmarcha ito At ito'y hindi pinapansin ng gobyerno, samantalang pati si Cardinal Tagle nagpunta na ron. Hindi ba? Dumalaw na doon. Sumuporta na ron. Ang daming mga musician ng kaibigan natin nagsipuntahan na ron para mag-express ng kanilang support, hindi ba? Doon sa sa hinaing sa plight nitong mga kababayan nating lumad. Samantalang dyan sa ano ito?
Maynila. Sa Liwasang Bonifacio, pinalalaya sila pero yung mga illegal terminal ayaw palayasin. Oo nga. Di ba? Oh, malapit lang dyan yun. Yun dun mismo eh. Yun mismo yun. Sagabal sila sa Hindi. illegal terminal. Kaya pinaalis yun. Sagabal kayo doon sa terminal eh. Tsaka sa vendor. Oo. Sagabal kayo dyan. Nagtayo pa nga ako ng ano dyan eh. Tolda. Ng tolda para dito na kami mangungulekta eh. Kikil namin. May basbas ni Erap ito. Kaya nga na-demanda namin yang si Lapid Fire ng libel eh. At saka yan eh, kwan eh. Naipalabas namin sa Tribune eh. Dyaryo ni Erap yan eh. Kahit ang sumulat niya si Conrado Tapching eh. E-human smuggling eh. Mga kaibigan. Yan, yung lumad pinalalayas. Yung illegal terminal ayaw palayasin. Mga kaibigan, siguradong napakinggan ninyo yan, ano ha? Sigurado Di yun. magkita-kita na lang tayo sa Comelec sa mga darating na araw. Ha? At mga kaibigan, balikan natin yung pinag-uusapan kanina. Ano yun? Yung tungkol doon sa Tanimbala. Tanimbala, oo. Ang Department of Justice, maraming dapat na gawin ngayon. Kasi masyado ng abuso. Garapal. At walang hiyaan na po, nakakahiya na, Secretary Kagiwa, ang sitwasyon ng mga prosecutor natin. Tama. Ang mga pinaggagawa nila sa kaso, masyado ng garapal, bulgar na po, na pinagkakapirahan ng pagpapail ng mga kaso. Katulad niya, example na, yan Tanimbala. Isipin ninyo hindi mo na i-determine ng piskal yung lahat. Nga. Wala doon yung nagsasabing sila nakakuha ng bala pagkatapos tinatanggap ng piskal. Ngayon, tapos yung piskal, dinidetermine niya sa question and answer niya. Hindi niya tignan yung hindi niya basahin yung report ng police at from there, tanungin niya. Hindi ba? Yung tatanungin niya, wala eh. Ang dapat niyang tanungin doon yung OTS eh. Paano nangyari na nagpaikot-ikot kung tao lang yung bagay, nahilo yun eh. Nagpabalik-balik doon sa x-ray, 8 beses. 8 beses. Naka-8 ikot yung bagay bago nakitang may bala. Naku po. Di hocus-pocus ito. Hinihilo yung may-ari ng bagay. Tinuliro, no? Ginawang tolero. Nilalansi ka sa madaling sabi. Magaling magpaikot eh. Yun. Para magkaroon sila ng pagkakataong maitanim yung bala. Kaya sa kasong mahigit 1,000, ilan lang naman nag-prosper dyan hanggang ngayon wala pa. Ibig sabihin, pinera. 50 ra mahigit, sabi ni Apos. Yan hindi naman sa pagano. Sa panahon ni Dilima, dyan naging walang hiya ang masyado ang mga piskal eh. Paano kinunsinti? Kinunsinti po kasi. Panahon ni Gloria, walang hiya na rin. Tatapatin ko kayo, unang-una ako nagkaroon ng libel case, panahon ni Cory. Alam ba ninyo si ino-complainan? Sino? Si Miriam. Dating judge si Miriam Siya noon ang hepe ng immigration. Doon ako na-libel. Nalaman ko lang na ako'y nademanda ng libel na makatanggap ako ng sulat mula sa piskal na binagsakan ng kasong nung reklamo ni Miriam. Na dinidismiss niya yung kaso. Pinagbibigay alam sa akin. Na may nagreklamo pala sa akin, hindi ko alam. Si Miriam pala yun. Nung ma-dismiss nag-file si Miriam ng motion for reconsideration. Binasura ulit ng piskal. Nalaman ko ulit, tumanggap ulit ako ng sulat. Na binasura ulit yung motion for reconsideration. Ibig ko sabihin, ba't nagkaganon? Ba't ngayon hindi na? Ngayon, pag nag-file ka, magpa-file ka, sige, sampanan natin ito. Naku po. Bakit nila ginagawa yon? Nagbabayad yung complainant? Wala naman silang, dalawang bagay lang eh. Nagbabayad dyan o ayaw mong gampanan yung tungkulin mo para magbasa ka ng mga complaint. Kasi nga po, sa mga kaso, halimbawa, Tanimbala, libel, bawat kasong yan, may mga elemento yan. Na pagka wala yung isa, katulad sa Tanimbala, pag walang palbura yan, hindi ka pwedeng kasuhan eh. Pag kinasuhan ka, ibabasura dapat yun.
ng piskal pero sumasampa. Hindi ba pag walang palbura? Oo. Pero may mga naisampang kaso, walang palbura eh. Mga kaibigan. Kasi nga, amulet, di ba? Yung amulet, wala nang palbura yun eh. Wala na. Korteng bala lang yung metal, pero hindi Ibig siya sabihin, bala. sa libel, meron din ho. May mga elemento rin yan. Ang pangunahin nga dyan, yung malisya eh. Ang nagbaliktad eh. Yung nagko-complain ng may malisya eh. Hindi naman yung dinidimanda ng libel eh. Hindi ba? Pero sumasampa yung kaso, baliktad. Yung element ng malis nasa kanila eh. Oo. Kino-complain that. Hindi nung kino-complain. Iba na ho ngayon. Kaya yan ang dapat na gawin ni Kwan. Dapat siya i-revamp niya, no? Hindi, tsaka Kwan. I-repress sa kanila yung kanilang tungkulin. Magaling si Kagiwa. Kanina may balita. Itong mga taga-immigration, pinagsabihan, pakawalan niyo yung Koreano. Hindi pa pala pinapakawalan. Hindi kanina yung Kahapon. Pakawalan niyo yung Koreano. At saka yung isang Koreano Kinabul naman na sila. tatlong beses nang nakatakas, na ipahuli. Kung di niya inutos, di mahuhuli yun. Puro tama ang desisyon ni Yan ang mga kaibigan. Si Mison napakawalang yan yung taong yan. Kung meron tanimbala sa airport, kasabwat naman sila dyan eh. May mga immigration kasali dyan eh. Dito sa immigration, grabe, tanim kaso. Pinakasuhan yung mga foreigner. Kahit hindi ka foreigner, si Jerry Yap nga natanim kaso eh. Hindi bala. Sa airport din, di ba? Sa utos ni Mission yun. Sa pakikipagsabuatan ng mga walang hiya dyan sa MPD. Ha? Nagsisip-sip kay Isko at saka kay Erap, di ba? Mga kaibigan. Kaya si Erap gumagamit pa ng ibang tao para demanda tayo eh. Di tingnan natin mga kaibigan kung titindig yung libel ninyo, di ba? Sus Mario Joseph, eto ho pakinggan muna natin. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medicol 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medicol 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medicol 400. If symptoms persist, consult your doctor. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magpapatuloy tayo mga kaibigan. Basahin muna natin ang mga text sa atin ha. Kasi nakakaya naman dun sa iba. Saan galing ang pambayad sa tsunami na radio at TV ads ni Marimar Rojas? Galing sa DAP, sa Yolanda Relief, sa Malampaya, missing 180 billion funds, or all of the above? Mga kaibigan, ito'y propaganda. Pero wag tayo magganyan, di ba? Oo. Alam naman natin kung may pinapaboran yung tanong nyo o hindi. Pero binasa na rin natin. Ganun na rin yun. Galing po sa 9239. Ito naman, Mr. Lapid, isa ako sa tagahanga mo pero sana si Duterte tumakbo bilang presidente. Ako nga rin, gusto ko yun eh. Kasi ako hindi makatakbo. Hindi ka makatakbo. Alin, kung ako makakatakbo, di aning ko pa si Duterte. Di ba? Para mapatay na yan po sa tanimbala. Tanimbala na yan. Sabi ni Dario Mignon biruin mo, ng Ayala Alabang. Death penalty na gusto ng taong bayan sa kanila. At saka di ba nung araw yung mga kaliwa, ayaw sa martial law, dictatorship na. Bakit ngayon gusto nila si Duterte? Oo nga. Isipin mo, AFP tsaka MPA pareho gusto maging presidente. Tapos sinasabi nila, pag si Ross daw, baka mag-martial law. Magulo rin itong mga to. Si Ross naman daw, baka pero gusto nila. Wala na wala na yan. Sa laula na yan, kali-kaliwa na yan. Si Erap nga, hindi na makalakad eh. Takbo pa ng takbo.
Eh si Erap nga, pinatalsik nila. Tapos nung sinuportahan yung kandidato nila, pumayag sila. Marunong naman ako mag-boxing. Sabi naman ni katropang Donald ng Santa Maria Tondo, Manila, sabi noon nitong pabayang rehime na ito, dun sa mga magnanakaw kung saan daw kumukuha ng kapal ng muka. Sa customs noon. Ngayon naman, tanong natin mga mamaya, saan naman nagpapaturok ng pampamanhid ng pagmumukha? Tama. At talaga manhid na animoy bangkay. Itong walang kwentang rehime na ito. May pang-imbalsa mo. At talagang puro pagpapahirap lang Formalin. ang kayang gawin. Salamat po. Sabi naman ni Jenny Gandia ng Marulas, Kawit, Cavite, good day ka, Lapid Fire. Ang programa nyo ang nagbibigay kulay sa aking buhay. Aba? Wow. Ginawa nyo pa kaming pintor. Makulay na daigdig. Salamat to. Salamat From Adorita Camarce ng Marulas, Kawit din. Hi po mga Lapid Fire. Sana po kayo na lang ang magkatandem ni Mayor Duterte sa darating na eleksyon. Nakakatiyak at nakakasigurado po kami na magiging maganda, tahimik at aasenso ating bansa. Kasi po galit kayo sa mga mapang-abuso sa kapangyarihan, korupsyon, at kung ano-ano pa, mabuhay po kayo. Hindi, alam nyo, wala naman hong hindi naghahangad na gumandam ating bansa. Lalo na yung paghahangad ng kapayapaan. Tama. Lahat tayo gusto natin yan, natutulog tayo ng mahimbing. Hindi natin inaalala ang mga anak natin na pag lumabas ng bahay, baka hindi na makauwi. Hindi ba? Pagka maraming krimen, hindi natatapos ang pangamba mo. Halos minsan may mga gabing hindi ka mapagkatulog. Dahil sa inaalala mo yan, di ba? Ganun po, wala sigurong taong hindi naghahangad nun. At saka, masasabi ko lang sa pagtakbo, ako'y marami nang nagpapatakbo sa akin. Kaya lang hindi ako pwede. Bakit? May programa kami. Paano yung program? Paano itong programa natin? Alam nga na mga magsalita rito, hindi na bale. Maganda talaga po programa nyo, lalo na tinatalakay po mga pagbanat nyo kay Erap Mandarambong. God bless po sa inyo. Ako po si Carlito Labatan. Sana po madagdagan oras po ninyo. Salamat po. 150 yung number niya, si Mr. Carlito Labatan. Salamat po Elmer Pareño. Good day, tropang Lapid Fire. Si Senator Enrile lang ang against sa dagdag pensyon ng mga senior citizen. Dati sabi niya, gusto ko happy kayo. Ngayon gusto namin, mga senior, makulong ka ulit. Ano raw ba't nga naman against siya, senior na siya. Oo. Katunayan, alam mo, ano ba yun? Ano ba ito? Feedback. Yan. Alin ba yan? Yan. Hindi, umungugong tayo may feedback Ano ba yan? Ayun. Ito na po. Marvin Kapili, ganda umaga po. Pakibati po mga kapitbahay namin na nakikinig na sila Ate Salome, Ate Norma, sana mapatupad na magkaroon din ng mga voting precinct sa mga kalapit na mall, sa mga barangays at Metro Manila. Salamat po. Happy weekend. Ayan, solid listener daw si Marvin Kapili. Matagal na ito si Marvin, di ba? Tagal na ito sumusubaybay sa atin Pero ako po mga kaibigan, namangha sa wonderful courage ni Binay. At pinasabi niya sa kanyang magiting na attorney na si Kicho. Ang sabi po dito ni Kicho sa yung decision ng Korte Suprema na inilabas. Di ba nilabas Muten Academic. Ibig sabihin baliwala na
yung pag-usapan pa yung tungkol sa Suspension. palabas ng Court of Appeals ng TRO para dun sa inisyong suspension order ng ombudsman. Sabi ng Supreme Court, baliwala na yan. Moot in academic na yan. Kasi dinismiss na eh. Di ba? Dinismiss na. Nauna yung suspension na-overtaken na eh. Di ba? Natapos na eh. Ano pa pag-uusapan nila? Hindi na. Ha? No? Hindi na siya nakakuha uli ng TRO. Kaya tinuluyan eh. Sa second Yung pangalawang suspension. Ngayon, ang sabi naman ni Kicho, yung spokesperson for political affairs, kung ako, maghahanap na ako ng bago eh. Bagong spokesman. Ito sabi niya, yung Supreme Court decision in the case involving Makati Mayor Junjun Binay is a moral victory. Hindi kaya nagkamali ang dyaryo ng pag-imprenta? Baka immoral victory ito. Ha? It vindicates. Binindicate daw eh. The position of the mayor that his suspension was invalid and unlawful. Wala naman sinabing invalid at unlawful ang Supreme Court eh. Oo. Ba't mo nilagyan ng ganong wording? In-SS. Nag-fabricate na naman kayo. Ha? Ba't kayo nagkabit ng ganong wording? Wala namang ganong wording. Doon po sa desisyon na nabasa namin sa periodiko. Lalo nga silang nadiin dyan eh. Ang sinabi lang ng Korte Suprema, tama yung TRO. Ang totoo, kaya nga nakinabang sila ron. Pero, ang binibigyan ng Supreme Court doon, nandiin, yung kapangyarihan ng Court of Appeals na pwedeng mag-issue ng TRO. Yun lang ang niliwanag doon. Sa mga order ng ombudsman. Yung Aguinaldo Doctrine, sa Finish susunod, hindi na pwede. Wala na. Sa susunod, hindi na pwede. Pero yung power ang pinag-uusapan doon. Authority ng commission ng Court of Appeals. Tapos sasabihin ni Junjun Binay, paano ko? Wala, tumigil ka, dismiss ka na eh. Di ganun din. Ano ka na? Pahinga ka na. Finished ka na. Wala na, the end na. Pass your paper. Perpetual disqualification na yan. Ang bata niyang maging ganyan, ano? Retarded ka na kagad. Retired. Retired. Ang aga nag-retire Forced ni retirement. Dapat kumuha ka na ng pension. Naiinggit yan. Hindi, forfeited lahat. Saka naiinggit kayo niya kay Enrile. Pero hindi naman siya pwedeng mag-apply ng senior citizen card. Dahil wala pa siya sa edad. Tama. Pero forced early retirement ang nangyari kay Junjun Binay. Okay. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Mga kaibigan, kami po'y pansamantalang muling magpapaalam. Hanggang sa Lunes pong muli, ito po si Rose Nabenari. Ito po naman si Peter Talaslas. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po si Atong mabuhay po kayo. Antabayanan po ninyo dahil susunod na po agad ang programang Katapat at Karancho.
Makakasama niyo po si Mayor Alfredo Lim at si Miguel Hill. Maraming salamat at magandang yumaga! Chairman Ligaya Bruha. A-Tribe.